they do not consider Samaria as part of them. Kung babalikan natin yung history, Samaria is actually part of Israel. Pero hindi ito kinikilala ng mga taga-Israel, lalo-lalo ng mga Hudyo. Hindi nila kinikilala na yung mga taga-Samaria ay mga kapatid nila. What am I trying to drive at, mga kapatid? Karamihan sa ating mga kapatid ay ang tawag professional Christians. Ano? Ang gandang pakinggan, pag sinabi, professional ka ba? Yes, professional. Professional. Ano ba yung professional? You know what? When I tried to look at the dictionary what it meant, it actually means something like declaring your belief. So dinideklara mo na ikaw ay doktor, kaya professional ka na doktor. You profess. Ang nangyari, karamihan sinasabing sila ay Kristyano. They profess that they are Christians. But in reality, they are not. Yung sinasabi nila ay hindi nagre-reflect dun sa ginagawa nila. And this is what our church really needs. Ang tawag sa atin, Seventh-day Adventist. Bakit? Dahil tuwing 7th day lang, nakikita yung mga pagmumukha sa simbahan. Tama? At pag tuwing araw lang ng 7th day ay saka na lang malalaman ng 7th-day Adventist. Mula Linggo hanggang Biyernes ay hindi kilala bilang 7th-day Adventist. Dapat yata ang pangalan natin 7 days Adventist. Ano kaya mas maganda? 7th-day Adventist, 7 days Adventist. Ano maganda, mga kapatid? Ano maganda pakinggan? Kasi parang ang labo ng 7th day, tuwing 7th day lang din. So from Sunday to Friday, you're basically a different person. That is the inculative of you as a 7th-day Adventist. Hindi ka kilala. May kapitbahay kami gano'n, mga kapatid. 7th-day Adventist, pagdating dun sa loob ng iglesia, pag merong hawak na sulat ni Ellen White, may hawak na Biblia, may hawak na leksyon, pag umarang ka na yun, talaga. At ikaw yung nag-facilitate ng lesson, hindi ka nakapaghanda, chuki. Kasi masyadong magaling. Pero pagkatapos ng Sabbath, nag-sunset na rin yun, yung pagkasa. Kasi 7th-day Adventist na yun. Paglubog ng araw, hindi na 7th day yun. Ano na yun? Di ba first day? The evening of the first day, lalabas na yun doon, mga kapatid. Laki pa naman katawan. Nanyo! Sino matapamang? Wow! Pero magaling na LE, mga kapatid. Siguro may problema or something, yun ang nag-trigger sa kanya, nagiging gano'n. Now, ang nangyayari, kasi kilala na nga siya ng mga kapatiran. Pag tuwing nagsasalita siya dun sa loob ng iglesia, ay meron ng resistance yung mga kapatid. Kumbaga, pati yung elder, binabara na siya, mga tipong ganong klase, kasi, yun naman, nakikita siya kilala siya. Hindi nag-synchronize, hindi sangayon yung buhay niya doon sa sinasabi niya. Nagkaroon ng resistance sa loob. Ang sabi ko naman, sinabi ko nga doon sa elder namin, sabi ko, kuya, huwag naman ganun. Pag nagsasalita siya, ipalabas mo kung ano yung gusto niyo sabihin. Huwag mong harangan ng ganyan. Why? Because if you're going to do that, you are blocking this person's spiritual enlightenment or something. You have to break that social barrier as Jesus Christ have done. Mahirap para sa isang Hudyo na dadaan ka sa gitna ng Samaria at malalaman ka ng ibang Hudyo na dumaan ka ng Samaria. Kaya yung mga Hudyo, radical kay Panginoong Jesus. Bakit? Kasi nakikita niya, ano to? Sino yung mga kasama nito? Bakit yung mga makasalanan yung kasama niya? He had broken that barrier. Why? He wanted to reach out. And that to me is the same action na pinakita niya doon sa Garden of Eden. Yung sina Adam at Eve nagtatago, siya pang naghanap. Patakin mo yun. Alam niya na nagtatago, pero siya pang naghanap. Kasi ganun yung ugali ng Panginoon. We have to break that social barrier.
We have to break that cultural barrier. Minsan may dumaan doon sa bahay, dalawang nakaputi, tapos merong nameplate na itim, tapos merong necktie. Siguro naman alam niyo mo yun. Na, katok sila doon sa gate. Tao po, sabi ko, tama, may tao talaga. Kayo ba tao? Hindi, tawanan sila. Sabi ko, tao din kami, okay kuya, sige. Pasok kayo dito sa loob ng bahay, pare-pareho tayong tao. So, pasok kami sa bahay, pasok sa bahay. Pagkatapos, sabi nila sa akin, nandito kami, ang galing ng Tagalog, ang lalim pa ng isa. Sabi ko, kasaan ba itong isang ito? Ini-English ko, tinatagalog ako, nahiyanan ulit ako. Na problema kasi, hirap kong magtagalog minsan, kasi alam mo yun, pag galing ng Bisaya, di ba? Kasi, sandali ka lang sabi mo, sandali ka lang, ba't sandugay ka? Diba? Sinabi ko na sa iyo, huwag kang tumagok, tingnan mo, naligsan ka tuloy. Alam mo, nagtagalog naman. That is why I communicate well in English, because I'm comfortable. It's like my second native tongue. Mas madali ako makapag-express. Doon sa ayos na. You know what? I did not show these guys resistance. Sabi ko, pasok kayo dito. Tapos nag-uusap kami yung mga kapatid. Sinishare nila sa Panginoong Hesus Kristo sa akin. Nagulat sila sa akin, bakit daw tanggap ako ng tanggap? Yes, that's very true, brother, that's very true. Are you a Christian? I said, yes, I am very much a Christian. 150%. If you can go up to 200, I am 200% a Christian. Wow. But you know what, brother? Sabi ko, probably the difference between you and me is that I know my Christ better than you do. Parang sila nagulat. Paano mo nalaman na mas kinala mo yung Kristo mo sa Kristo namin? Yeah. Kilala ko, bakit? Kasi hindi kinakailangan pagbabanggalan tayo. Meron ka bang Book of Mormons? Meron siya Book of Mormons, bit-bit. Bakit? Kasi in-order ko yun. Wala bang dito. In-order ko yung Book of Mormons doon sa website nila para magkaroon ako ng Book of Mormons. Kasi meron ko dati yung makapal. Inawala kasi palipat-lipat ng bahay. Kaya dinalahan ko ako, kaso man lang manipis na, nawala na yung komentary. But I enjoy their companion. Nagulat sila, kasi Kristiyano ako, pero habang nag-uusap kami, binubuklat ko rin yung Biblia. Pinapabasa ko sa kanila yung Biblia rin nila. Anong klaseng Christian ka ba? Bakit meron kang sundown, sunset to sunset? O kasi ano yun yung salita ng Diyos, di ba? Ang salita ng Diyos na from sunset to sunset, baga ng ganito. Kumbaga ito, nandito ko sa araw na to, mamaya paglubog ng araw, parang linggo na yan. Linggo, gabi ng linggo. Ano yung mga kapatid na nangyari? Ibis na ako yung doktrinahan nila, sila yung dinodoktrinahan ko at naaadik pa. Nagtitext sa akin, brother, kailan kami pwedeng bumalik dyan? Oo, pwede. Balik-balik kayo dito. Sa susunod yan, mahihila natin sa loob ng iglesia yung yun. We don't show these people resistance. Bakit? Ang kaligtasan ba exclusive para sa atin? Diniklara lang ang Papa. There is no salvation outside of the Roman Catholic Church. Pinapotocopy ko nga, New York Times, yung deklarasyon. So pag hindi ka pala Roman Catholic, ay wala kang kaligtasan. Anong klase yun? Si Kristo mismo nagsabi, I have sheep outside of this fold. Now, does it mean to say, brother, that if I'm not a Seventh-day Adventist, I still would be able to receive salvation? The answer is yes. Because salvation is free. Walang bayad yun. Nasa sa atin, alam mo, tatanggapin natin yun. And the joy of being a Seventh-day Adventist Christian is that you understand that Jesus loves you very much. Not only Him, but the Father who sent Him loves you very much as well. And that is very well documented, son. John chapter 3, verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. All you have to do is to believe. And when you believe, you do. WWJD. Nakalagay pa dito, no? Kasama yung sa lesson natin, di ba? WWJD. Pero ba kayo nun? Yung plastic bag na nakalagay dito? What would Jesus do?
In times like this, what would Jesus do? That's WWJD. What are we gonna do? So the first step really is crossing the barriers. We have to go through Samaria. We have to break that cultural thing. Minsan po ay binisita natin yung ating mga kapatid na kung tatawagin natin ay reform. Okay? Yung mga ibang kapatiran na nung nalaman nila, binisita natin yung mga kapatid natin reform ay iba na yung tingin sa amin. Sabi ko, bakit gano'n? Bakit kinakailangan gano'n? Ibig sabihin, pag-reform ba ay wala na yun? Anong nangyari mga ibig na kami yung doktrinahan, dating namin doon, sila yung dinodoktrinahan ko. Kasi gamit sila yung Ellen White, gamit din ako ng Ellen White. Pagkatapos ng pagbisita namin gano'n, nakailang Sabado lang sila, biglang nabuwag ko yun. Kasi bumalik na yung iba sa iglesia. We have broken the barrier. Yun na. Kinakailangan wala tayong tawag yun, discrimination. Because salvation is open for everybody. This is not exclusive. Okay? Let me move on. Jesus showed people their need. Now ito na yung close encounter between Jesus at saka yung Samaritan woman. Siguro kung sa ating salita ngayon, nakita ni Jesus na mayroong bebot na dumadaan, may bitbit na lagayan ng tubig. Sabi niya, Miss, pwede ba pakain? Pagkaroon siguro yun. Miss, pwede ba maka-score mo na tubig mo? Sabi naman ng bebot, sandali. Hudyo ka. Ba't mo ako kinakausap? Talk to the hand. Hindi nga. Seryoso ako. I'm serious. Pwede bang mainom yung tubig mo? Hindi pwede kasi mahudyo kayo. Ba't mo ginagawa mo? Eh sabi ni Jesus, alam mo miss, kung alam mo lang kung sino yung kausap mo, sino kaharap mo, ako yung Mr. Hogan, makuhod kami niya. Sabi niya, kung alam mo lang na yung meron din akong tubig, na pagkakainom ka nitong tubig ko, hindi ka na mauuwaw. Yung tubig mo, pag ininom mo yan, maya-maya, uuhaw ka, iigib ka naman. Ano to? And then, the first base came in nung sinabi ni Panginoong Jesus, go tell your husband. Sabi nung na babae ay, actually wala akong asawa. Actually yun yung dialogue na yun mga kapatid, yun yung mabigat doon. Ano yun? Hindi nahiyang aminin noong babae na talagang totoong wala siyang asawa kasi yung lalaking kasama niya ay hindi niya asawa. Ano yun? Wala. Boy toy. Shooting. Yung babae yung ganun klase. Pero hindi siya nahiya, ano? Nagulat pati siya nung reception ni Panginoong Jesucristo sa kanya. Anong ibig sabihin niya mga kapatid? Madalas ganyan nangyayari sa loob ng iglesia natin. Pag meron tayong alam na kapatid na meron hindi masyadong kaaya-ayang pangyayaring nangyari doon, ay imbis na aakayan mo ng gano'n, inaapakan natin. Hindi lang gano'n, gano'n din pa. Anong nangyari? Hindi na babalik. That is what is happening in the church. We have to eliminate this kind of attitude. Pwede ba rin kurutin mo yung balat mo? Nakakaramdam ba kayo ng sakit? Ibig sabihin, hindi kayo plastic. Tunay yan, tunay. Hindi plastic. Kaya pag sinabing happy Sabbath, happy Sabbath. Happy Sabbath. Kakanta. All day on rest and gladness. Asan yung gladness nun? All day on rest. Ano yun? Hindi ganun yun mga kapatid. We have to admit, like this woman, we have to admit that we have weaknesses. Kahit ako, hindi nangangulugan na nandito ako sa taas ay mas mataas ako sa inyo. Totoo kasi nandito ako sa taas, nakaulo medyo baba. Hindi ako pwede magmamataas. Ano bang lamang ko sa inyo?
Meron akong mic, kayo wala. Ha? No! We have to admit that we have our fallacies. Kasi mahirap gisingin yung taong nagtutulog-tulugan lang. Tama ba? Sino sa inyo kayang gisingin yung nagtutulog-tulugan lang? Di ba hirap to? Kasi ayaw niyang aminin na hindi siya tulog. Pinapakita niyang tulog siya, pero ayaw niyang aminin na talagang natutulog siya. Oh, ba? Hindi. Tutulog-tulog, hindi. May mga ganyan, mga kapatid. You need, or we need, to let them know that what they are doing is not really good. They needed something else. And that's exactly what this woman needed. And Jesus showed her what she needed. She needs that living water. Kaya sabi niya, Lord, pwede ba bigyan mo ako dyan nang hindi na rin ako mauuhaw?